Nasa Miami kami ngayong gabi para sa isang hindi kapanipaniwalang kaganapan na katatapos lang. Talagang kamangha-mangha, ang enerhiya ay mataas, lahat ay tuwang-tuwa. Nakilala namin ang napakaraming bagong tao. Nakilala ang napakaraming bagong tao. Ito ay isang kamangha-manghang kaganapan. Maaari mo bang ipakilala ang iyong sarili? Sabihin sa amin kung ano ang iyong ginagawa at ano ang iyong tungkulin sa kaganapan ngayon. Nandito ako mula sa Las Vegas, Nevada. Ang pangalan ko ay Gabriel Cornejo at kasalukuyan akong tumatakbo para sa Kongreso mula sa Las Vegas. Gayunpaman, ang dahilan kung bakit ako narito ay dahil tumakbo ako para sa Pangulo ng Estados Unidos noong nakaraang halalan. Ang mga isyung kinakaharap namin sa Nevada ay hindi lamang sa buong estado, mga isyu ito ng bansa at kalaunan ay makakaapekto sa buong mundo. Kaya naman napakahalaga para sa akin na pumunta sa kaganapang ito at kumonekta sa mga taong aktibong naghahanap ng mga solusyon sa mga hamong ito. Marami kaming mahuhusay na tao at matatalinong ideya, ngunit mahalagang magkaisa at bigyang buhay ang mga ideyang ito. Iyan ang nagdala sa akin dito. Maaari mo bang ibahagi ang iyong mga impresyon sa kaganapan ngayon? Ano ang tumampok sa iyo? Ano ang pinaka-nakakahanga sa iyo? Para sa akin, ang pakikilahok sa kaganapang ito ay mahalaga pangunahin dahil gusto kong makilala si Pangulong Hernandez. Naaalala ko lalo na ang mga kwentong ibinahagi niya. Dahil sa layuning aking pinagsisikapan at sa konteksto ng pag-unlad ng Estados Unidos, ang kanyang mga salita ay lubos na tumatak sa akin. Ngunit higit sa lahat, binanggit niya ang kanyang pagkahilig sa edukasyon at binigyang diin na dapat itong maging naa-access para sa lahat. Sa sarili kong karanasan, ang edukasyon ay napakahalaga para sa akin. Nagbigay daan ito sa akin upang mapalawak ang aking mga abot-tanaw at magkaroon ng mas malalim na karanasan sa buhay. At nakikiramay ako sa maraming taong narito. Nagsusumikap silang lumikha ng mga kondisyon para sa isang mas magandang buhay. Nakakahawa ito at kasabay nito ay nakapagbibigay inspirasyon. Marami sa kanila ang nagsalita. Mayroong espesyal na enerhiya sa mga pag-uusap ko ngayon. Tunay na kahanga-hanga ito. Maraming salamat sa pagbabahagi. Naiintindihan ko kung miyembro ka na ba ng Live Amplified o hindi pa. Hindi pa, ngunit sa totoo lang, ang kanilang alok ay nagbigay sa akin ng seryosong konsiderasyon. Ito ay isang hakbang na mahirap tanggihan dahil tila lohikal at nangangako. Paano mo karaniwang sinusuri ang gawain ng organisasyong ito at ang ideya ng pag-isahin ang mga taong nagsusumikap para sa positibong pagbabago sa mundo? Isang espesyal na pakiramdam kapag nakakakilala ka ng mga taong may parehong pag-isip na tunay na gustong makamit ang isang bagay. Tutal, lahat tayo ay may mga ideya. Palaging maraming ideya, ngunit ang paghahanap ng mga taong kapareho mo ng sayo at handang sumuporta sa iyo sa pagpapatupad ng mga ito ay ibang usapan, hindi ba? Dahil imposible ang tunay na pagbabago ng walang konkretong aksyon, mahalagang mapabilang sa mga taong nakatuon sa praktikal na mga resulta. Mararamdaman mo agad ang ganitong kapaligiran, kahit na isa ka lamang panauhin at hindi miyembro ng organisasyon. Paano sa tingin mo makakatulong sa iyo ang internasyonal na dialogo na lumitaw sa kaganapang ito ngayon na makamit ang iyong mga layunin para sa taong ito at sa mga susunod pang taon? Dahil tumatakbo ako para sa Pangulo ng Estados Unidos, nasanay na akong mag-isip ng pandaigdigan. Mayroon din akong personal na karanasan sa paninirahan sa labas ng Estados Unidos na nanirahan ako sa Canada na humubog din sa aking pananaw sa mundo. Gayunpaman, ang pakikipag-ugnayan sa iba na maaaring magbahagi ng kanilang mga pananaw, lalo na sa mga nag-isip din ng pandaigdigan, ay makakatulong sa akin na hubugin ang aking mga ideya at bumuo ng mga koneksyon sa hinaharap. Kapag mayroon akong mga kakulangan sa aking kaalaman o mga blind spot, mayroon akong mga tao sa paligid ko na tumutulong napunan ang mga ito at ibahagi ang kanilang mga karanasan. Kaugnay nito, inaalok ko rin sa kanila ang parehong suporta. Ano ang nais mong sabihin sa mga tagapag-ayos ng kaganapang ito, Dr. Stephen Melnick at sa lahat ng narito ngayong gabi? Una sa lahat, Dr. Melnick, nais kong pasalamatan ka. Nagkita tayo sa Hamptons at binigyan mo ako ng inspirasyon. Salamat sa pakikinig sa akin at pagbabahagi ng mga ideyang napag-usapan natin noon. Maraming tao sa mundong ito na puro salita lang, pero kumikilos ka at inaanyayahan mo akong lumahok. Napakahalaga niyan para sa akin. Nandito ako dahil nangako akong pupunta at masaya akong tuparin ang pangakong iyon. Salamat. Ipagpatuloy mo lang ang magandang gawain. Nakikita ko kung paano ka nakakahanap ng mga tao sa buong mundo na handang gumawa ng pagbabago. Hindi lang iyon kahanga-hanga, kundi talagang kailangan. Salamat sa kaganapang ito, salamat sa panayam. Sigurado akong may ilang kahanga-hangang tao rito na makakapagbahagi ng kanilang mga kwento at ideya na magbibigay inspirasyon sa iba na magsama-sama at magtulungan. Salamat sa lahat ng ito. Salamat!